Bakit po kaya inabot ng 30 taon yan? Pasensya na po kayo, natatawa ako eh. Bakit po 30 years natin yan ba inabot? Ang nag-umpisa nito ay panahon pa ni Senator Arturo Tolentino. Ngayon panahon ni Francis Tolentino. Ito pa rin ang pinag-uusapan. Ba't po umabot ng ganun? Tungkol sa sovereignty natin ito. Bali, ang nangyari po, nung lumabas yung UNCLOS, nag-adjust tayo na. Kung ano yung sinabi ng UNCLOS. Doon na po tayo nagbabase ngayon. Opo, ito na po yung final. Ito na yung susundin natin. Ito na. We will be... NSC, are you done? We're expecting your submission within the day, including the substitute bill emanating from the House. And I was told, wala pa daw third reading. So, ang hindi na lang natin napasalita is Philippine Coast Guard, but I think I will be asking Senator Padilla to temporarily preside. Pupuntahan ko lang yung fisherman ulit. Parang nagtagal eh. Nagtagal yung, sabi ko, 5 minutes lang eh. O papasya lang wala Senator Padilla. I'll be back in 5 minutes. Tutuloy lang yung sa Coast Guard. So, ano lang po, pinawin lang po natin, ang gusto po natin na gawin dito, alagaan yung ating soberenya. Opo, yung ating sovereignty. Kailangan natin pong liwanagin, na mabuti. Opo, ayaw natin na doon sa ating sovereignty, merong basta-basta na lang dumadaan, merong basta-basta na lang doon kung sino-sino. Dahil siyempre, kailangan natin proteksyonan dahil sovereignty natin yun. Yun po ba? Tama po ba? Opo, opo. Bakit po kaya inabot ng 30 taon yan? Pasensya na po kayo, natatawa ako eh. Bakit po 30 years natin yan ba inabot? Mr. Chair, what is the 30 years? Ito... Opo, nakikinig po ako kanina. Sinasabi po, biruan pero serious. Alam niyo po yung mga biruan na sinasabi na ang nag-umpisa nito ay panahon pa ni Senator Arturo Tolentino. Ngayon, panahon ni Francis Tolentino. Ito pa rin ang pinag-uusapan. Ba't po umabot ng ganun? Tungkol sa sovereignty natin ito. Yes, thank you, Mr. Chair. With respect to this one, because we first had to correct our archipelagic baselines. Because when you say archipelagic waters, it would be all the waters inside the archipelagic baselines. Meron po tayong law dati, yung RA 3046, as amended by RA 5446. Ito po yung baselines ng ating territorial sea. I-issue po ito ng 1968, 1960s po. But this baseline, hindi po siya totally compliant with UNCLOS, itong baseline po natin. So inamend po natin yung batas na yon in 2009, nagkaroon po tayo ng RA 9552. Once po na naging archipelagic baselines na po yung baselines natin na ginawa noon, archipelagic kasi nag-comply na tayo with Article 47 of UNCLOS, yung effect po nun is lahat ng tubig inside the archipelagic baselines, naging archipelagic waters na po. So naging klaro na po yun. And ito din po yung sinabi ng Supreme Court sa Magallona versus Ermita kasi kinwestiyon po yung constitutionality ng archipelagic baselines na yon. Kasi sabi nila, kinonvert daw yung internal waters natin into naging archipelagic waters daw. So yun yung question doon. And the Supreme Court said na this law is constitutional because whether you call it internal waters or archipelagic waters, we have sovereignty, may soberanya po tayo sa tubig na yon. Once naging clear na po yung issue na yon in 2009 and in the Supreme Court decision, I think of 2012,
2011, I think, 2 years after, pwede na po tayo maglagay ng sea lanes doon sa archipelagic. Kasi first, clarify natin, archipelagic waters yan, yung 2009. And then yung next step po dyan is maglagay po tayo ng sea lanes, and yung purpose ng paglagay natin ng sea lanes is to limit the passage of warships in our archipelagic waters. Kasi at present, without archipelagic sea lanes, ito pong mga foreign warships, kahit saan po pwede sila dumaan, di po natin sila makontrol kasi di pa po tayo nag-designate ng archipelagic sea lanes. And as much as possible, kailangan po konti lang yung sea lanes na i-designate natin para ma-achieve natin yung purpose na malimit natin yung daanan nila sa loob ng ating archipelago. So yun pong kwento, nag-start po siya ng 2009 na doon dapat pwede na tayo maglagay ng sea lanes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, ma'am. Chairman, pwede ko bang ituloy? Apo. Bali, ang nangyari po, nung lumabas yung UNCLOS, nag-adjust tayo na. Kung ano yung sinabi ng UNCLOS. Doon na po tayo nagbabase ngayon. Yes Kasi po. di ba yung UNCLOS ano ba yun? 1982 po yung 1982. Oh, So, nag-adjust tayo. Nag-adjust po tayo doon. Opo, ito na po yung final. Ito na yung susundin natin. Ito na. Ito na po yung ating talagang sinasabi po ninyo kanina. Ito na yung ating sovereignty. Ito na yung 12 nautical miles po ito. Ito ba po yun? Oh, klaro po yun. Yung UNCLOS kasi, it is considered as the constitution for the ocean. So, Yeah. lahat po ng aksyon natin dapat in accordance sa constitution. So, sabi ng UNCLOS, ito sa loob ng archipelagic basins, archipelagic waters nyo yan, and pwede kayo maglagay ng archipelagic sea lanes, archipelagic waters ninyo. So, sinusunod lang po natin itong 1982 UNCLOS, Mr. Chair. Opo. Ito na po yun. Ito na. Chairman, ito na daw yun. So, huwag ka nang mag-alala kay Senator Arturo Tolentino. Ito na. Sa iyo to, dadapo, Chairman. Maraming salamat po.